enabler ng kamangmangan, yung mga ang sumasagot na diskarte na lang, wag na daw diploma. Kung diskarte na lang pala at wag na palang kumuha ng diploma, sana lahat ng nasa squatters area mayayaman. Dapat maraming mahirap, dapat maraming hindi sikat, dapat maraming walang kapangyarihan para lahat ng kailangan ko, gusto ko, papunta sa bulsa ko. Money, power, fame. So yung ilang piraso, mga tao na nakakaakyat sa ganyang parte ng lipunan, they try their best as much as possible to keep everyone in line. Sino yung mga nanggagago sa Pilipinas? Sama mo na rin pati business field. Napakadami niya. Yung mga influencer, pinipilit ang mga tao na kumbinsihin na magnegosyo kahit hindi naman pang negosyo. Kasi ang gusto nila, yung pera ng mga tao, ipasok sa bulsa nila kasi may greedy pigs ang maraming mga negosyante. Halos lahat ng mga tao magkakakuntsaba. At when you don't play ball with those people up top, you will be bad. Sabi nga nila, di ba, tatsulok? Yung tatsulok sa ilalim, lahat nag-aaway-aaway. Pag akyat mo, magkakabati lang pala sila sa taas. Inuunggoy lang yun nasa ilalim. What's up, guys? Welcome to Do You Think? Ako nga pala si Tio Bry, ang host nitong podcast na to. At syempre, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At syempre, Pikutin Perfume ni Tio Bry, bilhin nyo. Punta lang kayo sa Facebook page, Pikutin Perfume by Tio Bry. At syempre kung natutuwa ka naman dito sa self-development, mag-subscribe ka dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers. At syempre kung gusto mo naman sa kotse, makinig, mag-follow ka naman sa Spotify. Pwede mo nang i-rate yung podcast doon para makatulong naman sa algorithm. At syempre napaka-special ng araw na ito. Dahil ito na yung nire-request nyo. Ito na yung... para sa akin, isa to sa mga dream episode na gagawin ko dito sa Do You Think? Siyempre, without further ado, gusto ko na ipakilala sa inyo ang idol nyo, full of wisdom na lalaki, isa siya sa mga mabuti kong kaibigan, siyempre si Chai Chester. Yan. Salamat sa pag-imbita sa akin, brother. Yan, siyempre. Basta ikaw, bro. Kamusta ka ngayon? Kamusta ang Project 1M? Project 1M umuusad. Maganda usad ngayon. Medyo nag-stall kami ng kaperaso bandang June and July dahil tumaas ang presyo ng karne at the same time, medyo nag-uulan itong mga nakaraan. Pero we are now at 600,000 pesos and approximately somewhere north of siguro around November matatapos na ang Project 1M. Pero ano yung nag-motivate sa'yo, bro, na simulan yung Project 1M? What triggered? Kasi, to be honest, okay na ang buhay mo eh. Pero what triggered you to do that? Ako okay ang buhay. Pero yung mga kapwa-tao ko hindi. Hindi ko matiis, brother. Na ang nakikita mo sa social media, kaliwat ka ng panluloko ng mga kapwa. Tapos nangangako sila na payayamanin ka daw. Ang hindi naman totoo. At nagkakaproblema tayo kasi karamihan sa kanila niloloko lang ng mga social media influencer. Pati religion, niloloko na rin sa panahon niya yun eh. So ako naman, alang-alang sa pag-ibig sa kapwa-tao, bibigay ko na lang ng libre. Kasi hindi naman ganun kakomplikado, brother eh. 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto, hanggang makarating ka sa buhay na pangarap mo. Okay. So pinapakita mong kahit walang-wala ka kung paano umangat dun sa mga Pilipino, no? Totoo. You mentioned pag-ibig sa kapwa. What happened? Ano yung nangyari sa'yo? Bakit ganun yung concern mo sa mga tao sa nakikita ko, bro? When you don't have a family of your own, wala kang anak, wala kang asawa, wala kang kadugo na tinuturing na kapamilya, you have too much love to give. Marami kang pag-ibig na gusto mong ibigay. Ang problema, kapag konti lang yung mga taong nasa paligid mo, madadali ka ng mga linta. Yung mga taong ang gusto lang ay pakinabangan ka na wala namang pakinabang pabalik. Okay lang yun. Ang problema, pag sumobra dami ng linta sa paligid mo, mauubos ka. At okay lang sa akin na tumulong sa kapwa-tao kahit sa mga linta. Pero ang pinaka-importante sa akin, gusto kong makita yung buhay ng kapwa-tao kung umalagwa. Okay. Kasi when you have everything, pag nakuha mo na lahat ng kailangan mo sa buhay, hindi naman lahat ng gusto. Kasi kahit ano pang mangyari, hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. Pero pag nakuha mo na lahat ng kailangan mo sa buhay, meron kang bahay, meron kang sasakyan, meron kang pubong sa ibaba ng ulo mo, meron kang damit, may pagkain ka,
tapos mag-isa ka lang, what's next? Hindi naman ako interesado sa konsepto ng kayabangan dahil masyado na ako matanda para dyan. Ang interest ko ngayon, when you get to that part of your life, napakaramdam mo, nakuha mo na lahat ng bagay na kailangan mo, kahit hindi lahat ng gusto mo, nasa iyo na. Ang interest mo na, makita naman yung kapwa-tao mo na umahalagwa. Hindi mo matiis yun, brother. Pero pag meron kang anak, siguro, yun ang isa sa mga disadvantage ng pagkakaroon ng anak. As much as there's so many advantages ng pagkakaroon ng anak, marami ring disadvantages. Isa sa mga disadvantage niyan, yung matututok na lang ang attention mo, puro na lang sa anak. Puro na lang sa anak. Puro na lang sa asawa. Mismo. Yung maliit na circle na tinatawag mo na pamilya, minsan hanggang doon na lang yung pag-ibig mo eh. Pero pag wala kang ganun, ikakalat mo ngayon yung pag-ibig mo to as many people as possible. So yung sinasabi mong pinaglolo ko ng mga influencer ang Pilipinas. Influencer nga lang ba? Ang naglolo ko aside sa relihiyon. Sige, relihiyon pa. Sino-sino yung mga nanggagago sa Pilipinas? Sama mo na rin pati business field. Okay. Napakadami niyan, brother. Napakadami niyan. Sobrang dami ng niloloko sa business field. Ngayon, yung mga influencer, pinipilit ang mga tao na kumbinsihin na magnegosyo kahit hindi naman pang negosyo yung mga tao. Hindi man lang uriin kung ito bang tao na to pang empleyado lang o pwedeng pang negosyo. Basta para sa kanila, dapat lahat magnegosyo. Bakit? Kasi ang gusto nila, yung pera ng mga tao ipasok sa bulsa nila kasi nga greedy pigs ang maraming mga negosyante. At alam naman ng napakaraming tao yan. Ito ang problema, naloloko pa rin sila kasi wala halos maraming nagsasalita tungkol dyan. Halos lahat tayong nasa business field, tahimik tungkol sa kaululan ng mga kasama nating mga negosyante rin. Sabi mo sa akin kanina, nag-uusap tayo lagi, rigged ang sistema. Ano yung sistemang sinasabi mong rigged? Yung Isa-isahin natin lahat ngayon. Yung basic three. Okay. Money, power, fame. Hindi build ang tao para dyan. So yung ilang piraso ng mga tao na nakakaakyat sa ganyang parte ng lipunan, they try their best as much as possible to keep everyone in line. Dapat maraming mahirap. Dapat maraming hindi sikat. Dapat maraming walang kapangyarihan para lahat ng kailangan ko at gusto ko papunta sa bulsa ko. So talagang meron talaga nagkokontrol sa mundo natin, no? I don't think it is centralized. I think it is decentralized. Kahit sino pwedeng umangat sa ganong panig ng lipunan. Ang problema, when you get to that part, halos lahat ng mga tao magkakakuntsaba. At when you don't play ball with those people up top, you will be banned. Yun nga yun. Hindi lang banned. Swerte pa yung banned. Alam mo ba yung kasunod? Sabi nga nila, di ba, tatsulok? Yung tatsulok sa ilalim, lahat nag-aaway-away. I will say, you will be neutralized. You know what I mean, bro. Pag akyat mo, magkakabati lang pala sila sa taas. Inuunggoy lang yun nasa ilalim. Magtutropa pala. Yun yung ano eh. Magtutropa pala. What's your definition of the Matrix? Hindi ko sigurado kung anong general definition ng Matrix. Pero nakita ko yung Matrix na movie. Doon lang naman nagsimula yung pangalang Matrix doon sa Matrix na movie. Diba? Pero I don't think this life is actually the reality that we should be living in. Sabi ng MIT, there's that 50% chance na itong buhay na to, simulation. 50%. And that's too big of a number para sa akin. Totoo. Kasi 1-2% possibility, that's already too big. So ibig sabihin, meron palang possibility na simulation lang tong buhay na to. And MIT is saying that this life is 50% simulation. There's a big possibility that this life is just a simulation at hindi ito yung totoong buhay. Gaya ng sabi ni Pablo sa mga mayayaman, upang kayo'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Pansinin mo, yung mga patay hindi bumabalik. At merong sinasabing nagmumulto. Pero kung ikaw yung magulang mo, hindi ka ba magpaparamdam sa mga anak mo kapag kamatay mo? Mismo. Diba? Totoo. Sa dami ng mga kaibigan ko na pumanaw, ni isa sa kanila, walang bumalik para sabihin sa akin kung anong meron sa kabila kahit pinag-usapan na namin yun. Sa tingin mo, bro, bakit mahirap ang Pilipinas? Because of too many factors. Hindi mo maya-attribute yan sa isang factor lang, brother.
There's just too many factors to consider. We have time. Isa-isa. Isa yung kamangmangan. Ang mga tao hindi nagsisipag-aral. Isa yung kamangmangan, isama mo pa yung mga enabler ng kamangmangan, yung mga putang inang sumasagot na diskarte na lang, wag na daw diploma. Kung diskarte na lang pala at wag na palang kumuha ng diploma, sana lahat ng nasa squatters area mayayaman. Bakit? Ang general majority ng nasa squatters area walang diploma. Kung ang gateway at ang passage pala para yumaman ka at maging successful ka sa buhay, dapat wala kang diploma dahil parang ang dating kahihiyan pa sa'yo. Pag may diploma ka, sana lahat ng nasa squatters area mayayaman. Hindi naman ganun eh. Diba? So you have to check with reality. O ngayon, there's kamangmangan, there's enabler ng kamangmangan, tapos meron ding kultura na inaipapasa mula sa mga magulang papunta sa mga anak. Yung kultura na lahat ng bagay para sa anak, para sa anak, para sa anak, para sa anak. Tapos walang titira para sa sarili. Totoo. Tapos pag tumanda ngayon sila, lahat ng ibinigay nila sa anak nila, sisingilin nila pabalik, ang tawag utang na loob. And then hindi pala para sa anak yan, para sa'yo din pala yan. Kasi investment mo pala yung mga anak mo. Mismo. Nagiging sistema na eh. Ang nangyayari, yung mga magulang, nag-aanak kahit hindi pa naman nararapat, dinadamihan pa nila para ang tawag may mag-aalaga daw sa kanila pagtanda nila. Yun ang tawag. And let me translate that kasi magulo yung salitang pag-aalaga Pag-aalaga. Magulo yan. Yung salitang pag-aalaga ng mga magulang, ang ibig sabihin nun, lahat ng pera mo, anak, bigay mo sa akin. Okay. So yun pag hindi mo ako binibigyan ng gusto ko at sapat para sa gusto ko, hindi lang sa pangangailangan, wala kang utang na loob. Yun. Ang Pilipino mahilig din sa utang na loob eh. Aha. So you mean to say on kahit foreign countries? Kahit mga politiko. Sinabi mo. Ako kasi ang tingin ko, minement nilang tanga ang Pilipino eh. Yeah. Kasi kung walang tanga ang Pilipino, majority ng boboto, yun tanga eh. Totoo, brother. At ang pinakamadaling paraan para panatilihin mong tanga ang mga tao, bigyan mo ng pera. Huwag mo nang pagtrabahuhin. No. Bigyan mo ng pera, bigyan mo ng load, sustentuhan mo. And once their lives gets comfortable enough sa pagtanggap ng pera galing sa mga putang inang politiko, they will throw their dreams out of the window. Di ba? Napakadaling maging politiko. Pero mas mahirap maging tapat na tao. Totoo. Tapos yung binabayad sa tax, God forbid, saan napupunta. Di ba? Sa pinagpalang bulsa ng mga politiko na nire-recycle yung ilang porsyento para tawagin silang mabubuting tao na nagbibigay sa mga mahihirap. So yung mabubuting napupunta sa mabuting kamay. Yan! Totoo. Mabubuting kamay. I wonder kung saan galing yung mabubuting kamay. Excited na ako mapatay ng mga hinayupak na yan. Pero yung sa tingin mo, may politiko nga bang hindi nangungurakot? Mahirap sabihin, brother. Diretso. Alam mo naman kung ano ibig sabihin ng SOP. At sex lahat on ng phone? politiko. Sex on phone ba? Ibig sabihin sex on pogi. Pero kasi mahirap talagang tumanggi sa pera eh. You agree, bro? Oo, totoo. It takes so much guts para tumanggi sa pera. Kasi diretso ako, personal, napakarami ng in-offer sa akin. At hindi birong pera ang in-offer. Brother, milyon. I'm sure. Ang hirap tumanggi sa milyon. At bawat isang offer, kaya mong magpatayo ng isang pirasong bahay. Oo. Ang problema kasi, personal, I have tasted so much of that money. And it is outstandingly addicting. Natanggal ko na sa sistema, swerte ako. Kasi may mga iba, hindi talaga nila matanggal sa sistema hanggang kamatayan yung pagtanggap ng maruming pera. It is outstandingly addicting, brother. Take it from me. It is outstandingly addicting. So sa tingin mo, ang is money everything? Yeah. Money, power, fame, sabi daw nila. Pero I beg to disagree. Sabi nila yun daw definition ng success. Money, power, fame. Yes. Yun ang ina-advertise nila. Oo. When you look at reality in general, si Chester Bennington, Linkin Park, he has money.
He is outstandingly famous worldwide. And he also had this outstanding level of influence towards people, which you can convert as, you can say it is power. So meron siyang money, meron siyang power, meron siyang fame. Ngayon, kinakain na siya ng lupa. Nagpakamatay. See? Hindi automatic na meron kang kapangyarihan, meron kang pera, meron kang kasikatan, successful ka na. Kasi when you get to that part of your life that you will die, and it is inevitable, pagdating mo sa kabilang buhay, hindi ka tinatanggap ng Diyos. You have gone outstandingly long way just to fail at the very end. Sumobra yung yaman mo, yung kapangyarihan mo, yung kasikatan mo. Pagdating sa dulo, hindi ka tinatanggap ng Diyos sa langit. Failure ka pa rin, brother. So money, power, and fame is not everything. I agree. Para sa akin, kailangan ready yung vessel mo eh. Kasi it's a lot of power na pag binigay sa'yo, mabubuwang ka talaga sa tao. Mabubulok ka. Diba? Tangina, brother. I have seen power with my eyes. Money and fame. Ngayon, kalat na kalat yung video ko eh. Pwede ako mag-promote ng kahit na anong kaputang inahan sa social media. Pwede ako mag-promote ng kabulukan sa social media. Hindi biro ang offer sa akin ng mga politiko at hindi rin biro ang offer sa akin ng sugal, brother. Tangina, alam mo yan. Marami tayong mga kaibigan na tumanggap niyan. Hindi na para pangalanan sila isa-isa. I don't want to demonize those people kasi malay mo magbagong buhay pa sila. Pero tangina, brother, hindi birong laki ng pera ang binibigay. Putang ina, ang daming pera. Tsaka sistema ang dami, brother. Sistema siya eh. Sistema siya eh. Totoo. Yung mga people in power, ginagamit yung mga may impluwensya. Tangina, brother. Diba? Tangina. Delikado. Nabubulok ang buong mundo, brother. Oo. Diba? Delikado. Bulungan lang ito. Hindi pwedeng sabihin sa maramihan kasi makakala tayong nasa ibabaw. Oo. Sinabi mo. Dahan-dahan. Diba? Pero ano yung tingin mong nagpapabulok sa mga Pilipino ngayon? Greed. Kasakiman. Na in-advertise kasi. Yung hindi birong kasakiman ng mga tao. For money, for power, for fame. Yung hindi birong lust ng mga tao sa katamaran, sa kalibugan, at sa maraming iba't iba pang bagay na haling at nakakasama. Yun ang nakakapagpabulok sa mga tao. Sabi nila bro, Yung kabulukan, brother, let me just expound on that. Imaginein mo mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Sabihin mo, paano yung mga baba nabubulok din? Hindi ba kabulukan yun na manatili kang mahirap na isang kahig, isang tuka, nag-aanak ka pa ng marami, tas ang dahilan mo para iligtas ka ng mga anak mo sa kahirapan? Na ikaw mismo, ayaw mong trabahuhin yung sarili mo dahil tinatamad kang magtrabaho at lahat ng meron ka, ini-invest mo sa anak mo para yung anak mo na magsusustento at magpapakain sa'yo. Pag tinatamad ka na ulit magtrabaho, hindi ba kabulukan yan? Hindi ba kabulukan na mas pinipili mo pa yung chismis kaysa magtrabaho? Hindi ba kabulukan na pinipili mo pa yung paghilata kaysa magtrabaho? Hindi ba kabulukan na hindi baling gumawa ka ng katarantaduhan, masustinihan mo lang kung ano man yung kapritsyo, yung bisyo, yung poke, yung shabu. At lahat ng kabulukan na meron sa'yo, hindi ba kabulukan yan? Tsaka ako nandun ako as a tao, importanteng mawala ka sa survival mode. Brother. Kasi pag nandun ka sa survival mode, this is not about money. Pag nandun ka sa survival mode, kahit may pera ka na, okay. Para maprotektahan ko yung yaman ko, hindi maubos to, tatakbo akong politiko. Or kailangan dumikit ako dito. Or kailangan gumawa ako ng illegal para lang hindi. Kasi mauubusan ka. Yun yung feeling mo. Yung greed. Lust. Diba? Greed and lust. Sarap, diba? Apakasarap niyan, brother. Pero sa tingin mo, sinong gumawa nun? Merong tinatawag sa Biblia at saka sa Quran na sariling masamang pita. Sarili din natin yun eh. Because of survival instinct, kaya nga nang sabi mo. Survival instinct yun eh. Hindi mo gustong maghirap ka, hindi mo rin gusto maghirap ang mga anak mo. So I think it is within us as well. Yan nga lang, nagkakaproblema, lahat ng bagay na sobra masama. Lahat ng sobra masama.
May mga influencer nga, sumobrang gwapo, pumangit. Meron niya ako kilala, pangit, gumawa po, pumangit ulit. Di ba? Di ba? Di ba? Pero, sa tingin mo, sabi nga nila, di ba, parang ang isang tao, parang hindi niya malamang nakakulong siya. Bigyan mo ng entertainment, bigyan mo ng sugal, Roman bigyan mo Empire. ng ano. Send them entertainment. Di ba? Sa tingin mo ba wala na ang Roman Empire ngayon? They have converted it into religion. And they're now converting it into politicians, into artists, into influencers. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sodoma at Ehipto. Yung ano nga daw yung mga influencers, artista, athletes, ang ka-equivalent niyan, gladiator, performer, di ba? Para hindi mahuli yung gobyerno, bigyan mo ng, dito yung tingin nila. Diversionary tactic. Diba? Ganyan ko nakikita ang politika in general. Kapag ka na-in trouble na at napupunta na sa spotlight, magkaroon ng malaking balita, nagkaroon ng patayan sa kung saan man lugar. Diyan itutok ang balita. Nasunog ang isang lugar sa kung saan man. Diyan itutok ang balita. Kaya pag merong mga ganong kalalaking mga balita, tinitignan ko kung ano tinatakpan Ganon ko tinitignan ng mundo Actually. Tinitignan ko kung ano tinatakpan. Alam mo yan, brother. Alam mo yan. Di ba nga kay Didi, ang naisip ko kagad doon na panood ko parang, ano kayang ginawang kasalanan nitong matindi? Bakit siya in-expose? Di ba? Hindi yan, feeling ko, hindi yan dahil Hindi sa siya yung ginawa behind niyang kasalanan. Tingin ko, may kasalanan siya. Meron pero, siya kasalanan. Understood. Oo. Oo. Pero i-spotlight mo yung ganun kalaki? Oo. Hindi, may tinatakpan yan. May tinatakpan. Hindi, tsaka may tinatakpan yan. Tsaka ano yung ginawa niyang kasalanan? Para siya yung... Siya yung maging Ano fall yung hindi guy. niya sinunod? Fall guy. Oo. Yes. Para parusahan siya ng ganun. Fall no? guy yan. Fall guy. Alam mo naman yung brother. When you get big enough, you have to make sure that all grounds are covered and there are no loose ends. Ganun kasimple yun. Para sa akin, pinaka-matrix na bansa. Well, not really necessarily pinaka-matrix, pero Isa sa pinaka. bentang-benta sa propaganda. Pilipinas I will say in general, third world country. Kasi kadalasan, kinokopy lang naman sa first world yun Kung ano yung nangyayari. Kung ano yung technology, kinokopy lang ng galing sa first world, papunta sa third world. Oh. Ganon lang naman yun So, Perfect nahuhuli example tayo. di ba? Yun nga yung kagandahan kapag nasa third world ka. Hindi naintindihan ng maraming tao yan Akala nila lahat ng third world country hindi maganda Pag nasa third world country ka, lahat ng mga bagay na nasa first world country, pag dinala mo sa third world country, alam mo sasabog yan. Kasi kumanin na yun dun Yun naman, naalala mo yung Uber, diba? Uber was replaced here in the Philippines. Pero at the same time, ganun pa rin yung ride-hailing app. In general, nandito pa rin yung ride-hailing app. Nanggaling yan sa first world country. Nung dinala dito sa Pilipinas, sumabog. Tapos ngayon, nagkaanak na. Depende na lang ngayon sa adaptability ng mga negosyante. Ngayon, ang pinakauso ngayon, hindi na masyado yung ride-hailing app na parang katulad ng Uber na taxi o na kotse. Diba? Ang pinakauso na ngayon, yung angkas. Grab na na motor. Yun ang pinakauso ngayon So adaptability. Kung ano yung nakita mo sa first world country, ilagay mo sa third world country, i-adapt mo para gumana. Kasi madalas sa pagkakataon, pag kinuha mo lang yan dito, nilagay mo dito, blunt, madalas hindi yan lalapat. Para lumapat, adaptability. Yan ang sikreto. Sarap, no? Pero ano yung dito sa Pilipinas? Tindero lang ako ng sinigang. Naka-apron ka pa nga Naka-apron ka kasi pa. kakatapos, magsisimula pala kami magtinda ng sinigang. Pagkatapos nito. Mga manggagawa lang kami. Mahirap Simple lang po manggagawa. kami, ordinaryong taong bayan. Pero ano yung pinakamalaking propaganda sa Pilipinas sa tingin mo? Sa ngayon, there's just too many. Hindi mo na masabi kung ano yung pinakamalaki. Pero marami Ano talaga. yung major? Sige, isa. Politika, brother. Pinag-aaway-away yung mga taong bayan, no? Impeachment? Isa sa pinakamalalaki, I will say. Marami talaga. There's just too many. Hindi mo na masabi kung ano yung pinakamalaki. Kasi sabay-sabay halos lumalabas kaliwat kanan Kaliwat kanan Alam mo, in general naman kasi ang propaganda, hindi naman kasi masama yan Diba? Ang propaganda, palarayan, kumbaga. Palara. Ito yung candy, ito yung balot na palara. O ngayon, ito ngayon niya para ma-deliver mo sa mga tao at bilhin nila. That's propaganda for me. Packaging, no? Packaging yun Diba? Ganun lang naman yun para tanggapin ng tao. Hindi ko alam kung ano pinakamalaking propaganda ngayon, pero lagi at lagi na merong bago ng bago ng bago ng bago.
Pa-advise mo pa ba mga tao manood ng balita? Oo, ma-advise ko pa rin ng mga tao na manood ng balita. Kasi marami ka makukuha dyan current events, kung ano nangyayari sa paligid, di ba? You just have to do your own research. Na alam mo na in every big news, laging merong tinatakpan. Pero alam mo rin naman at the same time that you can just consider it as a form of entertainment. Yung mga bagay na palagay mo, hindi ka naman maapektuhan personally. Pero ang pinaka-primary talaga dapat na pinagtutuunan mo ng pansin, yung sarili mo. Kasi ang problema, may mga tao natatakot sa mga balita sa paligid without considering na hindi ka naman personal na apektado niyan at yung buhay mo at ng mga anak mo ang kailangan mong asikasuhin at hindi ang putang inang malalaking balita galing sa gobyerno. You just consider it as a form of entertainment until such time that it is your time to vote. Nandun ngayon ang kapangyarihan mo bilang ordinaryong taong bayan. Pag bumoto ka na ngayon, andyan ang kapangyarihan mo. Pero all the other days, you can just consider it as a form of entertainment. At tsara, hindi yan ang main course. Ang main course, yung sarili mong buhay, ayusin mo. May pag-asa pa ba na mawala ang corruption? I don't think so. Kasi kahit sa spiritual world, corrupt Kahit sa spiritual world isipin mo gano'ng karaming anghel yung lumaban sa Diyos, diba? Nababasa yan sa Biblia. Gano'ng karaming jinn ang meron, nababasa naman sa Quran yan. Oh. Diba? I don't think so. It is what it is, no? It is what it is. Until Judgment Day comes. We just have to wait for it. Ganun What's Judgment Day for you, bro? Palagay ko yung kaduluduluhan kung ano man ang itsura nun. Kasi one way or the other, pati mga scientifico sinasabi naman, ina-acknowledge na that we're all going to die. We're all, as a human species, dalawa lang naman kapupuntahan natin either transcendence or extinction. Dalawa lang ang kapupuntahan ng mga tao in general. Yun nga yung dahilan kung bakit si Elon Musk pinipilit na multiplanetary dapat ang species na sangkatauhan Kaya pinipilit niyang pumunta ng Mars kasi in case doon may mangyari sa mundo, at least meron tayong backup planet. Pero in general, I think humanity in general, the human beings in general, dalawa lang ang pupunta natin. Either transcendence or extinction. So kung ano man ang itsura ng Judgment Day, I don't know. I will just have to wait for it while working in myself. Yun ang sobrang importante. Yung sarili mo ang sobrang importante. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, then so be it. Gaya nga nasabi ng kanta, Que sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera. Diba? Yun nga yung nagpapa-excite Hindi mo alam Yun na hindi nakikita ng ibang tao. Takot sila dun sa unknown. Pero yung sa unknown, akin, ayusin mo na lang yung sariling mong buhay so you will not have fear of the unknown kasi you can do something about the future. What you do today will be a reflection of your future. Mismo. Kung ano man ang tinatrabaho mo ngayon, yun ngayon yung magiging kinabukasan mo. Kung ano ang mga desisyonan mo ngayon, apektado dyan yung susunod na buwan mo, susunod na taon mo, susunod na 10 taon mo. Alam mo, hindi naman ganun kahirap na umalagwa sa buhay, brother. I have learned so many things throughout my life. Ang isa sa mga pinaka naintindihan ko, nakakapagod lang. Pero hindi ganun kahirap umalagwa sa buhay. Trabaho ka ng gusto. Galingan mo ng gusto. Ang hirap kasi sa mga tao, hindi nila ginagalingan Tumatrabaho naman. Nag-overtime pa nga Pero hindi ginagalingan. Sapat lang para sumweldo lang sila, bayad pati overtime. Pero kung lalaliman mo lang sana, ang sikreto ng pagdami ng pera nasa paglalim Ang sikreto ng pangarap mo nasa paglalim. Laliman mo doon sa bagay na ginagawa mo. Ano ginagawa mo? Construction worker? Good. Kaya mong malagwa sa pagiging construction worker. Mula doon sa pagiging pion, kasi ako naging pion ako Construction worker, tagahalo ng semento, tagabuhat ng hollow block. Minsan pa nang hanap buhay ko yun Hindi nga lang ako nagkaroon ng skill kasi nalipat ako ng ibang industriya. Pero nakita ko yung mga may skill. Binabayaran sila ng mas mahal kaysa sa laborer. Mismo. Tapos, yung mga may skill, paglipas ng panahon, kabisado na nila yung ginagawa nila, dumami ngayon yung skill nila, nagiging contractor sila. Tapos, kapag naging contractor ka pala, malaki posibilidad, yayaman ka kasi malalaking pera na pinahawakan mo dyan. Huwag ka lang tanga, huwag ka lang gago na inuubos mo sa kapritsyo yung pera mo, pinambababae mo, diba? Pinasusugal mo, pinangiinom mo. Basta ayusin mo lang ang kalkuladas mo, ayusin mo lang yung ginagawa mo, ayusin mo pati pakikipag-usap mo at kung hindi mo mapapalindigan yung pinag-usapan ninyo, matuto kang makipag-usap at makipag-rebargain. Di ba? Matuto kang makipag-ayos ng pakikipag-usap kasi karamihan sa mga tao, sira sa salita nila. Sa iyong mga salita, matitindig ka. At sa iyong mga salita, mabubuwal ka. Pag matino kang magsalita, pag maayos kang magsalita at pag maayos kang kausap, malayo ang mararating mo sa buhay. Gaya nga ng sabi ko, nito nakaraan magkausap kami ni Awit Brother, sabi ko sa kanya, ang katapatan ka, ako malayo mararating. Pag tapat na tao ka, kahit laway mo, pwede mong isanla.
Mismo. Loyalty talaga eh. No? Ako, to be honest, ito yun doon ko na-appreciate yung demonyo eh. Ang mga demonyo, dinuduraan sila sa mukha, ginajudge, inaano, di ba? I'm not saying pro ako sa kanila, pero Maraming na-appreciate ko yung loyalty. Maraming salamat sa pag-appreciate sa akin. Di ba yung loyalty? Loyal sila sa path nila. Totoo. Dito lang ako madilim. Totoo. Dito ako, loyal ako dito. Hindi ako magsasubscribe kay Jesus Christ. Loyal ako dito. Eh yung mga Loyalty. nagsasubscribe sa yung nasa light daw sila. Ang dami Hindi mo yan. maintindihan. Ano ka ba talaga? Itim, Napakadami puti. yan. Napakadami niyan. Di ba? Kasi Ang sila sarap naghahasik kaya silang nun. lagim eh. Ang sarap kaya nun, brother. Diba? Nagpapanggap kang mabuting tao. Ang sarap nun, brother. Napakasarap nun. Wolf in sheep's clothing, no? Napakasarap nun, brother. Sobra. Nagpapanggap kang mabuting tao. Sobra. Ang daming ganun. Nakaka-addict yung ganong pakiramdam. Hanggang sa mismong sarili mo, madaya mo na. Kasi naniniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Ang sarap ng buhay, brother. Napakasarap ng buhay. Ito tanong ko sa'yo, ano nagpapasupot sa lalaki? Sa Pilipinong lalaki ngayon? Yung maling pagpapalaki sa kanila ng magulang nila. Ano yun? Sobrang comfort, Mhm. sobrang pera, sobrang aircon, yan. Sobrang pag-aalaga, sobrang pag-aasikaso. Tapos ang ending, malamya yung anak nila. Tapos batok-batokan lang ng mga kaklase nila na galing ng squatters area at pambaragan. Oh, maling pagpapalaki ng magulang, brother. Maling pagpapalaki ng magulang. Sabi nga ni Francisco Balagtas, yung pagpapalaki daw ng mga magulang na wala sa hulog, karaniway hubad. Wala talaga itutumba sa mga taong laki sa kalsada. 'Di ba? Yung mga pambaragan natin ng mga tropa sa kalsada. Napakarami niyan eh. Pero tingnan mo, pansinin mo, yung mga no offense ano. Pero maraming nasa private school, pag pinasok mo sa public school, ang laking adjustment sa kanila. Totoo. Swerte nga ako eh. Napagparehas yun eh. Swerte ako eh. Galing ng private, nilagay akong public. Binalik ng private, binalik ng public. Binalik ng private, binalik ng public. Swerte. Sinuwerte talaga ako. Nakita ko yung pinagkaiba ng dalawa. Tapos nakaka-adapt ako sa magkabilang mundo. Strategic yung pagkakapalaki sa akin. Swerte ako. Sobra. Sobrang laking swerte ko. Swerte ang tawag ko doon. Dahil wala naman akong control doon eh. Hindi ko tinrabaho yun. Wala akong control doon. Ang tawag ko doon, swerte. Swerte lang talaga. So anong pinagkaiba doon? Nakita mo yung polarity ng public and private? Nung nasa public ako, nasa private kasi ako galing eh, diba? Elementary mula grade 1 hanggang grade 3, private school ako, Catholic school. Tapos, nilipat ako grade 4 hanggang grade 6, gumraduate ako public school. Puta brad, batok-batokan ako sa public school. Galing akong private, tapos pinasok ako ng public. Puta, pambaragan dun, brother. Tapos pag late ka pa nag-enroll, ay putang ina, yung mga repeater kasama mo. Eh, lakas mambabatok ng mga yun. Tapos maliit na bata lang ako. O eh, di syempre, batok-batokan talaga ako. Tapos eventually, matututunan mo na lang din kung paano pumalag eh. Yung isang kaklase ko nun, na batok-batokan ako dati, yung alam mo yung nag-iinit na lang talaga yung ulo ko, sinapak ko sa mukha. Tapos pagkatapos nun, hindi naman ako nanalo sa suntukan dahil maliit nga ako. Pero pagkatapos nun, hindi niya na ako binubuli. Yun na natutunan ko. Mismo. Pagka pala pumapalag ka, hindi ka bubulihin kasi alam ng bully masakit. Oo. Yun lang talaga yun Yun talaga yun eh. Masakit. Ako yun yung sa bata ko eh. Hindi ako lumaban never. Kasi ang turo ng magulang ko, hindi, huwag kang lalaban, huwag kang masama yan. Ang buhay in general, brother, aapihin ka kung maaari. Mismo. Tatarantaduhin ka kung maaari. If they can get away with any crime with you involved in it, they will try their best para ikaw mismo biktima. Ang mundo bibiktimahin ka talaga pag malamya ka, brother. Diretsahan, ang mundo bibiktimahin ka pag malamya ka. Eh kung ako ang putang ng tarantado, nakita mo, biniktima pa ako eh. Nakita mo yun, ninakawan ako 150,000, di ba? Nakita na mga tao yun, ninakawan ako ng 150,000. Oo. Ayun, nakasampa pa rin yung kaso hanggang ngayon. Pero ano masasabi mo dun sa mga taong pa-victim sa buhay? Okay yun, valid naman yun eh. Diba? Valid naman yun eh. Pero ang tanong dyan, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Ano gusto mong gawin habang buhay ka na lang ganyan? Asikasuhin mo na kung ano ba yung dahilan kung bakit ka nabiktima, move on ka na kagad, kilos ka na kagad, trabahuhin mo na kagad para kung ano man yung nawala sa'yo, mabalik mo pa. Kung hindi mo na mababalik, o edi gumawa ka na ng iba. There is something called sunk cost fallacy. Kung tawagin nila. Sunk cost fallacy. Ang konsepto nun, masyado ka ng maraming na-invest sa isang bagay, hindi mo na mapakawalan.
Minsan, hindi lang yan pera. Minsan, emotion pa. Hindi mo na mapakawalan. O, diba? Sakit. Ouch. Alright. Ang sakit, brother. Diba? Nadali ako ng ganyan sunk cost fallacy. Ako rin naman. Ako din. Alam mo yan. Brother. So, sunk cost fallacy ang konsepto nun. Masyado ka nang maraming na-involved na emotion sa isang konsepto. Tapos, hindi ka na makamove on. Kailangan mong maintindihan na lahat ng bagay na nawala sa'yo, baka pwede pa. Baka hindi na. Pero gumawa ka na ng bago sa buhay mo. Kumilos ka na ng bago. Kasi minsan yung dilim ng nakaraan, kailangan mo lang tapalan ng bagong liwanag para hindi mo na makita yung dilim na nakaraan. At every now and then, sumisiwang pa rin yung dilim na yan. Pero tapal lang ng tapal, tapal lang ng tapal, tapal lang ng tapal. Tingnan mo, ngayon, kaliwat ka na ng award ko galing sa kung saan saang award-giving body. Diba? O ngayon, ang dami ngayon natatapalan ng mga bagay na in the past ko. Ako rin naman, marami rin naman akong ganyan. Marami rin tumarantado sa akin. Marami rin gumagol sa akin. Diba? Alam mo na kung magkano nawala ako nung nakaraan lang diba? See? Lahat tayo tinatarantado ng mga tao. Lahat tayo ginagago ng mga tao. Lahat tayo, one way or the other, pinaglalaruan ng mundo. Hanggang kailan ka magpapanatiling lugmok. Kung pwede mo namang asikasuhin ang buhay mo at ayusin ang sarili mo so you can get up straight out of that darkness and in to the good life. Mismo. Ang sarap-sarap ng buhay, brother. Masarap ang buhay para sa mga taong tumatrabaho. Laging miserable ang buhay para sa mga taong tinitignan lang yung kamiserablehan ng buhay. This cup is either half empty or half full. Pero hindi na siya half. Tinitignan ko pa rin dito na meron pa rin konting tubig na nandito na makakapagpatanggal pa rin ng konting uhaw ko. Kaysa tignan ko pa, nakawawa naman ako dahil wala ng tubig. Pengi pa nga ako. Diba? Yun ang ano nun Pero sa tingin mo ngayon, ano yung kailangang i-improve ng mga lalaki ngayon para mas maka-attract sila ng better things in life and better relationships, bro? Sa akin, tangina, wag mo na i-attract. Trabahuin mo na lang. Diretso na lang, trabahuhin mo na. Kung ano man yung gusto mo, kung sino. Ano yung tatabahuhin nila? Kung ano yung gusto mo, kung sino yung gusto mo. Yun exacto. Expound. Gusto mo ng magandang bahay, trabaho ka ng gusto, galingan mo ng gusto, empleyado ka, papromote ka, mas maraming pera pag napopromote ka. Paano ma-promote? Dalawa. Una, gagalingan mo sa trabaho. Dapat sobrang galing mo sa trabaho, kinikilala kang isa sa pinakamagagaling sa kumpanya dun sa bagay na ginagawa mo. Pinaka ka, no? Pangalawa, tropahin mo boss mo kasi kahit gaano ka kagaling, pag hindi ka gusto ng boss mo, sinong gustong mag-promote sa kaaway ng boss mo? Ikaw man yung boss, gusto mong pa-promote yung sarili mo kapag kakaaway mo yung boss mo. Diba? Dun sa dalawang bagay na yun, alam mong malaki chance mo na ma-promote. It's not guaranteed, pero you can always try. Kung hindi man gagana sa isang kumpanya, lipat. Kung hindi man gagana sa isang kumpanya, lipat uli. Ganun lang naman yun tapos dadami kayo ng pera mo. Pag dumami pera mo, mag-ipon ka ng husto. Huwag kang tanga para ubusin ang pera mo. Na-promote ka na rin lang naman. Dumami na rin lang naman ang pera mo. In-overtimean mo na rin lang naman. Ipinasyal mo pa yung pera. Namamasyal pa kayo. Kasama yung jowa mo. Kasama yung anak Panay mo. ang heartbeat mo. Oo. Abutang ina mo. Oo naman ako. Hayop ka talaga. Kapritsyo, brother, ako kumakatay sa mga tao. Diretsahan, kapritsyo talaga ako kumakatay sa mga tao Consumerism, no? Oo. Okay, sige. Gusto mo ng kapritsyo? Ipunin mo pera mo. Tignan mo, mas malalaking kapritsyo makukuha mo sa buhay. Gusto mo ng bahay? Trabahuhin mo. Gusto mo ng kotse? Trabahuhin mo. Gusto mo ng maayos na asawa? Maayos na pamilya? Trabahuhin mo lahat. Lahat ng gusto mo. Merong malaking posibilidad na makuha mo pag tinatrabaho mo. Versus, kawawa naman ako. Hindi gagana yan, brother. Victim mentality. Hindi gagana yan. Pero ikaw, one of your videos, hindi pa tayo magkakilala, nakita ko na wala kang magulang, wala kang... Kumbaga, yung odds against you Paano ka lumaban, bro? Sinuwerte. Ano yung meron ka? Meron akong... Na quality, kaya I will say sinuwerte. Really? You believe in swerte? Sinuwerte? Hindi ako naniniwala sa konsepto ng swerte at malas, pero ginagamit ko yung term na swerte kasi yun yung naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan ko yung tsamba na mabuting tsambang tsumamba sa'yo. Yung mabuting tsambang tsumamba sa akin na meron akong lakas. Yung mabuting tsamba na tsumamba sa akin na meron akong buhay. Yung mabuting tsamba na tsumamba sa akin na may sipag ako sa sistema.
Yung mabuting tsamba na tsumamba sa akin na mahilig ako sa karunungan. Yun yung nakapagpaalagwa sa akin. Kasi mahirap ang buhay sa kalsada, brother. Diretso. Pinalayas ako eh. What's that one trait na pag binago ng mga lalaki ngayon, 80% ng mga problema nila, kumbaga parang 80-20, alam mo yung ganung na pag binago nila to, malaki yung epekto sa buhay nila. Tanggalin mo kamangmangan sa sistema. Karunungan ay pinakapang-ulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Pag hindi biro ang talino mo, alam mo rin kung paano pakikilusin yung sarili mo sang-ayon sa kung ano man ang gusto mong mangyari sa buhay. Pag inalis mo ang katangahan sa sistema, malayo ang mararating mo bilang tao. Kumbaga nga daw no? If you want to be successful, look at what everyone is doing. Then do the opposite. You are welcome to do the same. You are also welcome to do the opposite. Either way works, brother. Ang buhay parang lagare. Dapat matuto ka lang mag-adapt. Pag nakita mo ng sinangkal mo yung lagare, kumakalso, hatakin mo naman. Huwag kang tanga, pipilitin mo pa kahit alam mo nang hindi gumagana. Hatakin mo, tapos tsaka mo banatan uli. Hatakin mo uli, tsaka mo banatan uli. Pag hatak mo, kumakalso talaga, tignan mo muna, baka naman may pako. Yung iba bobo puta, pinipilit kahit alam na nilang hindi naman gumagana eh. Ang tanga mo naman. Nakita mo na hindi gumagana yung sistema. Alam mo na yan, nakita mo na yan galing sa lolo't lola mo, sa lolo ng nanay, ng tatay, ng lolong ng lola mo, na yung konsepto na mag-aanak ka ng marami, tapos na lahat ng bagay, bibigay mo para sa anak, tapos pagtanda mo, hihingin mo pabalik lahat ng pera ng anak mo, nakita mo nang hindi gumagana at pagdating sa dulo, mag-aaway-away lang kayo dyan eh. Nakita mo nang hindi gumagana yan galing sa iba. Pinilit mo pa rin. Tinangahan mo pa rin. Binobohan mo pa rin. Yung nakita mo ng putang inang hindi nga gumagana. Ang gumagana, mag-ipon ka. Hindi lang para sa anak mo, kundi para sa sarili mo. Dahil tatanda ka. Pagtanda mo, wag kang umasa. Nahahandle ka ng anak mo at lahat ng kapritsyo mo ipapalamon sa'yo ng mga anak mo. Dahil may mga anak nga, derechahan, wala talagang utang na loob. Mismo. Antigas ng ulo mo puta. Di ba? Yun talaga Ano yung toxic Filipino trait na pumapatay sa Pilipino, bro? Yung insurance, yung mga anak. That toxic trait is being passed from generation to generation. Ayaw mag-ipon ng mga magulang para sa sarili nilang katandaan. Tangina, common sense naman, 'di ba? Magkakaroon ng pamilya ang anak mo, ikaw nga nagkaroon ng pamilya, di mo naman naisip na yung mga magulang mo dati nilaglag mo rin naman, 'di ba? So ano mangyayari? Possibility is ilalaglag ka rin ng mga anak mo paglipas ng panahon at mag-aasawa at mag-aanak na sila. Bubukod na 'yan sa iyo. Hindi 'yun dahil hindi ka mahal bilang magulang, kundi dahil ang priority na ng mga taong may anak, yung anak nila, kung paano mo pin-priority yung mga anak mo, ganun din nila ipa-priority yung mga anak nila at mawawala ka sa equation. Yes, Isa sa mga toxic Filipino traits, yung ginagawang insurance yung anak at ayaw mag-ipon ng mga magulang at sinasabing yung mga anak na daw ika ang mag-aalaga sa kanila. Tangina. Diba? Tama yun Kasi ang Pilipino, andyan yung utang na loob. Andyan yung... Understood sa utang na loob. People pleaser, no? You agree? Totoo. Alam mo, there's some truth that we should please people, especially our parents. Lalo na kung mabuting magulang naman sila. Oo naman. Understood na yun. Yung konsepto ng utang na loob. Pero as much as there's that concept ng utang na loob, habang bata ka pa, trabahuhin mo muna yung sarili mo habang wala pang sakit ang magulang mo. Huwag ka mo nang bigay ng lahat ng meron ka papunta sa magulang mo. Ang tawag dyan tulong, hindi tulong yan. Ang tawag dyan sustento. Sustento para saan? Sustento para sa kapritsyo. Sustento para sa katamaran. Kung tinatamad ang magulang magtrabaho, bata pa naman sila, 40 pa lang, ayaw lang talaga magtrabaho, tinatamad lang, then sustento para sa katamaran yan. Kung nagtatrabaho naman ang magulang mo, tapos kinakapos daw, samantalang ng mga bata kayo, di makinakapos. Pero lumaki naman yung sweldo nila dahil tumaas naman ang minimum. Then, that sustento para sa kapritsyo. Nauubos ang pera nila para sa kapritsyo. Bakit? Kasi nung mga bata kayo, ginagastusan kayo ng mga magulang nyo. Ngayong malalaki na kayo at may mga trabaho na kayo, hindi na kayo ginagastusan. So, dapat sumasapat na yung pera kung para sa kanila lang naman.
So ano ngayon nangyayari? Ano nangyayari? Kumakapritsyo na sila. Paano kapritsyo? Wala kang bla bla, wala na kaming makain. Paano walang makain? Pag nag-adobong kangkong ka, gasino lang, wala pa namang 100, kaya mo nang pakainin 3, 4 na tao, hindi kasama bigas. Sama mo bigas, siguro mga 50 o 60 pesos, 1 kilo na yun, mapapakain mo na yung buong pamilya. So 160, 200 pesos, kaya mo nang pakainin 2 beses isang araw. Dagdag ka pa ng another 50 o 100, 300 pesos, kaya mo nang pakainin yung buong pamilya 3 beses isang araw. Diba? Kaya na yun adobong kangkong. Diba? O tapos susunod na araw, magsitaw ka naman. Susunod na araw, magkalabasa ka naman. Diba? Maggulay ka. Gusto mo, karne-karne ka pa, anluho mo. Tapos gusto mo, masarap ang pagkain. Tangina, okay lang yan kung para kang patabaing baboy na ang gusto mo na lang, gamamatay ka, kumain ng kumain. Pero kung gusto mo kumalago ang buhay mo, pati mga anak mo, kung ano ang puno, siya ang bunga, dapat matuto ka magtipid. Kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ang gusto ng mga tao, pupulitin yung kumot. Kaya nangyayari tuloy, yung mga anak nila, hinaharabas nila sa pera hanggang mapunit na lang yung relasyon nila. Tamo? Diba? Hindi naman ganun kakomplikado yan Pero nagiging komplikado yan sa isip ng mga tao pag hindi ka kasi nagmamasid. Hindi ka nagmamasid Hindi mo tinitignan yung mga tao sa paligid mo. Ang importante lang sa'yo, mapakain yung mga anak mo, mapadala sila sa isang institusyon, ang tawag eskwelahan, tas alsabahala na kung ano mangyari sa kanila doon. Sana matuto sila ng mga bagay na hindi mo natutunan nung bata ka. Pero kung magmamasid ka lang sa lagsana, nung unang panahon, wala namang konsepto ng eskwelahan Diba? Ang mga tao, information is just being passed down from one mouth to another. And if you're going to ask the right set of questions, you will get the right set of answers. If you're not asking questions, then you will stay dumb and stupid. Hindi ka nagtatanong Diba? Andyan naman andyan yung barangay kapitan ninyo, makakausap mo. Paano ka ba yumaman? Diba? Yung mga tao na yan, may pera yung mga yan Ngayon, syempre, understood na yan, nasa politika, diba? Blah, blah, shit. Pero, merong paraan para umalagwa yung mga politiko na yan bago sila nakatakbo sa politika. Hindi yan basta na lang mahirap, basta na lang kumandidato nang wala namang kapondo-pondo ni piso. Hindi ganun. May pera sila. May bumakap sa kanila. Understood na yun. Pero meron din silang sariling hanap buhay bago sila binakapan ng kung sino man. Mismo. Meron sila sariling hanap buhay. Tanong mo na. Ulitin ko, tanong mo na. Andyan naman ako para sa'yo. Andyan naman ako. Libre lang, di ba? Libre lang. Kahit hindi ka bibili ng kahit na ano. Dahil wala naman akong binibenta bukod doon sa sinigang na baka. Pag nag-live ako, magtanong ka ngayon sa akin. Di ba? Kahit nasan ka pang parte ng mundo, sagutin kita. Tapat lang yung pagsagot. Hindi kita pagsisinungalingan. Dahil wala naman akong binibenta. Dahil lang para magsinungaling ako sa'yo. Diba? Kung gusto mo pa, pwede kang pamumiyahe, papunta sa sinigang na baka kung malapit ka lang naman. Pero kung napakalayo mo, wag na, PM mo na lang ako. Nagre-reply naman ako, medyo matagal nga lang kasi puno yung inbox ko. Totoo. Diba? Pero anong final message mo sa mga nanonood ngayon na para ma-improve ang buhay nila, maabot nila mga pangarap nila? Lahat ng nagdaang panahon, nagdaan na. At sa lahat ng panahon na nagdaan, napakarami ng tao yung nauna. Magtanong ka sa mga nauna. Hindi na importante kung buhay pa sila o patay na sila, may mga isinulat na ang mga tao. Lahat ng maiisip mo na industriya ang gusto mong pasukin, merong isinulat dyan ang mga tao. Hindi ka man makapagbasa o makabili man lang ng libro. Meron kang load. Makakapag-internet ka. Napapanood mo nga tong podcast na to Mismo. Makakapagtanong ka galing sa mga tao. Buhay man sila o patay. Meron ng ChatGPT. Meron ng YouTube. Merong Google. Merong lahat. Ngayon lang yung panahon sa sangkatauhan na hindi birong tindi ng pagkakataon para maging mayaman. Mismo. At ngayon lang yung panahon sa buong sangkatauhan na hindi biro, ang dami ng information just at your fingertips. Nasa dulo lang ng daliri mo. Pindutin mo na yung putang ina sa cellphone mo. Mismo. Maawa ka sa anak mo. Maawa ka sa apo mo. Magpakatalino ka. Kasi minsan, konting talino lang ang kailangan. Kailangan mo bang maging engineer, abogado, doktor? Kung hindi mo kaya, then wag. Mismo. Pero kung ano yung mismong ginagawa mo, i-type mo lang sa YouTube, meron ng yumaman dyan kahit ano pa yan. Wow. Kahit pang-construction, may yumaman na dyan. Kahit pamamasura, may yumaman na dyan. Nakita ninyo nung nasa Tondo ako, Pilipinas,
Kung paanong pinilit naming banatan at umalagwa sa loob lang ng 1 buwan. Piso lang ang dala ko. Pilipinas, minsan ka lang mabubuhay. Huwag mong hayaang namatay na lang ng walang kabuluhan ng mga bayani natin at nabubulok sila sa ilalim ng lupa dahil sa kung ano man yung meron ka ngayon na pinaghihirapan mo na hindi gumagana. Gumana na yung buhay ng mga mayayaman. Pilipinas, magtatanong ka na lang. Thank you, bro, sa pagpunta mo. Maraming Finally, salamat, di ba? Nagpunta ka dito. Matagal na kitang gustong kidnapin, pero at least pumunta ka dito. Maraming salamat. At promote mo naman kung ano yung gusto mong promote or sabihin sa mga audience natin, sa ano. Wala akong gustong i-promote kundi ayusin mo lang ang buhay mong Pilipinas. Oh. Ang pagmamalasakit ko para sa'yo. Gusto kitang makitang umaalagwa sa buhay mo at nararating mo kung ano man ang gusto mong marating sa buhay. Yes. At gusto kitang makita na magkakasama tayo sa maayos na kalagayan pagdating natin sa kapilang buhay. Salamat sa pag-imbita sa akin, brother. Siyempre, bro. Love you, bro. Alam mo I love you yan. too, brother. So ako, maraming salamat sa mga nanood. Kung nakakuha ka naman ng value dito, imposible namang wala. Tanga ka pag wala ka nakuha value dito. Di ba? Mag-subscribe ka naman dito sa channel. Share mo na to sa mga tropa mo na gusto mag-improve. At syempre, pakinggan mo kami sa Spotify. Follow nyo. I-rate nyo na rin yung podcast. Maraming salamat sa Tritone Entertainment, Tritone Studios. Ako si Tio Bry, syempre. Kasama ko si Chichester dito sa Do You Think? See you on the next episode. Maraming salamat.